Energy FM. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Vega, Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Hi! So magandang morning po sa inyong lahat. Uy, napakaganda naman ang boses mo, Lindsay. Grabe naman, nakakahiya naman yung boses kong pang-kanal. Uy, hindi naman. Grabe naman sa kanal, B. Siyempre, pang mga kanto-kanto lang yung boses natin eh. Nakakahiya naman sa'yo. Ang female radio DJ of the year lang naman. Alam mo, as much as na-appreciate ko, pero medyo nakaka-awkward na kasi talaga. Bakit? Toby. Wala na awkward. Hindi, proud lang naman kasi talaga ako sa'yo. Proud ako na pumunta ka sa stage at kinuha mo yung title na Female Radio DJ of the Year. Aw, thank you very much. Isipin mo, umakyat doon si Alden, si Marian Rivera, tapos Lindsay mo ah. Uy, ano ka ba? Nandun ka level mo sila, par. Umakyat din naman tayong lahat. Mas kita ka sa video. Feeling ko hindi ka makamove on dyan. Oo, talaga hindi. Ang sinasabi po ni Toby kasi, uy, sabihin ba natin, ikaw kasi talaga. dun sa may highlight video kasi, dun sa awards night. Wala kaming tatlo. Ako, si Sheena, tsaka si Jimbo. Wala kami dun. Hindi, alam mo, tinignan ko ulit eh. Nahagip naman kayo, yun nga lang hindi kayo nakafocus. Nahagip kami, oo, pero wala eh. Hindi kami yung focus dun eh. Nakita ko nga rin yung buhok ko eh. Andoon eh. Grabe ka pero naman. sa shot naman yun ni Marian Rivera. Oh. Para kahit paano nandun ako, At di ba? least. Andun yung buhok ko, di ba? Oo, nakakaloka ka. So, carry na yan, at least yung buhok mo. Hindi, promise, mayroong shot doon na nakuha, nahagip si, di ba mabilis lang naman, kasi parang 1 second lang or 2 seconds lang per slide. Na may shot doon na nasa gilid ni Cara. Tapos, nakita naman kayo, mabilis na mabilis lang. Mabilis, hindi ko nakita yun. Ako talagang in-slow mo ko eh. Parang yung pangalawang ano yata yun, yung appearance. Pero dapat i-screenshot mo. Para nakita ko, di ba? Para hindi ako nagano dito. So, ang siste ako pa yung may kasalanan. Kasalanan mo talaga to ako pa yung nagkulang. Kasi alam mo naman talaga na nakita mo na, di ba? Tapos nagarant ako sa iyo, no? Na hindi kami nakita doon tatlo, di ba? Nakita nga. O sige, mamaya i-screenshot ko. Sige, pag-effortan mo naman ako. Oo. Kasi kayo mga babae, hindi kasi kayo nag-e-effort sa mga lalaki. Ay nako, ang problema kasi sa inyo mga lalaki, naghihintay kayo lagi ng balik. Gusto nyo, lagi kapag in-effortan kayo, effortan din, di ba? Kapag gano'n naman talaga, it takes two to tango, di ba? Yeah, I know, but it takes true love para hindi maghintay ng anything pabalik. So kayo, hindi rin kayo naghihintay ng pabalik? Hindi. Talaga ba? Oo, hindi Tapos talaga. magde-demand kayo, uy, yung jowa ko, wala nang effort sa akin. Pang ano lang talaga siya, pang una lang talaga, habang nangliligaw, doon lang talaga yung effort. That is super basic. Siyempre, yun yung mga basic. Mga ano yan, no? Mga minimal na mga efforts dapat. So kayo wala na kayong minimal effort, gano'n? Excuse me, sobra-sobra nga kami sa effort eh. Kaya nga tinitake for granted nyo kaming mga babae. Talaga ba? Kasi sobra namin kayong mahal, tapos kayo, nasasanay kayo, masyado kayong komportable na, kahit naman hindi ko effortan yan, mamahalin pa rin ako yan. Talaga ba? Oo. Ganyan ba talaga? Tapos nawawalan kayo ng gana kapag habol ng habol yung mga babae sa inyo because you like chasing women instead of you guys being chased. Sino nagsabing ayaw namin ng kami yung chine-chase? Ay nako, alam ko na yung mga sister ninyo mga lalaki. Ganyan. Tayong mga lalaki talaga, hindi talaga tayo mananalo sa mga babae. Nako. Di ba? Lagi prove sila it. yung tama eh. Hindi na tama na. Excuse me, ayaw nyo nang chine-chase kayo? Baka gusto mong buksan mo yung inbox mo at ipakita ko kung sino yung mga hindi mo nire-replyan. Uy, parang hindi na... Ang kapal mo dyan. Tapos kung sino yung hindi ka pinapansin, yun yung bet mong pag-effortan. Mabangga na kasama niya at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Pero di ba gano'n naman talaga? Hindi. Gano'n ang mga lalaki. Gusto nila sila yung naghahabol. Hindi naman gano'n, no? Kami kasi mga lalaki, kapag kasi kami, yung taong gusto talaga namin, talagang hahabulin talaga namin yan. Kasi syempre, ang goal namin kasi is ma-fall kayo sa amin, di ba? So kaya habulin namin kayo ngayon. Kapag na-fall kami sa inyo, mag-e-effort pa kami niyan, di ba? Siguro ang nangyari lang, no, kaya sinasabi yun na sa umpisa lang yung mga lalaki na yan kasi nasanay na rin naman kayo at hindi nyo na-appreciate yung mga maliliit na effort na binibigay namin sa inyong mga babae. Hindi. Ang problema niyan, kapag nawala kami, saka kayo maghahabol-habol. Kapag di na kami nagpaparamdam, saka kayo magbe-message after 1 year, tapos bigla nyo kami bibiglain na meron na kayong anak. Wow,
Ba't napunta sa anak? Ilan na anak mo? Uy, wala akong anak. Ano ba to? Na hindi mo alam. Wala nga. Wala Baog ba? nga ako, di ba? Ay, hindi ka. Ikaw, huwag ka nagbibiro ng ganyan, Toby. Kung ano naman pinagsasabi mo sa... Ay, sorry na. So pag ako nagbibiro ng mga ganon, hindi. Pero pag ikaw nagbibiro ka na may anak na ako sa iba nang hindi ko alam, Nagtatanong okay lang lang. ako. Ganon. Tapos sabihin mo, meron pa akong mga hindi pinapansin at meron akong chine-chase na babae. Ganon. Meron ba? Wala. Wala ba? Wala naman talaga. Mamatay? Mamatayin. Eto naman. Wala nga, mamatay man. Ay, hindi mo naman na siya Charot, chine-chase. wala naman talagang ganun. Kayo naman. Tahimik po ang buhay ni Baby Toby ngayon, no? Yes. I love myself. Yes. Self-love. You should love yourself. Tama ka dyan, DJ Lindsay. Diba? Tama Kaya naman ka, ako, DJ nagsasarili na lang ako palagi. Talaga ba? Oo, nagsasarili na lang ako palagi. Araw-araw, Lindsay. Hindi kasi talaga namang introvert ka, loner. Yes! Ganyan. Alam nyo, ito para sa akin nitong nakaraan, nung last Friday, DJ Lindsay, no? Napakasarap pala talagang kumain, no, kapag ikaw lang mag-isa. Kumain ako sa fast food. Ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa, kumain ako noon ng burger. Tapos dun sa likod ko, madaming taong nag-uusap. Tapos ang ingi-ingi talaga nila. Pero hindi mo pa ba yan nagawa before? Nagagawa ko siya dati. Ako lagi kong ginagawa yan. Lagi, di ba? Iba yung feeling no? Ngayon kasi ngayon ko lang siya nagawa. Ulit? Kasi, nagawa ulit, Oo. yes. Kasi ang kasi nangyayari kasi sa akin araw-araw, di ba, no? Imbis na kumain ako sa labas, dito na lang ako makain sa loob. Diba? Dito sa station na lang natin. Parang iba yung ngiti mo. Wala. Dito na lang kasi nagpapadeliver ka na lang dito. Go on. So yun na nga, no? Imbis na lumalabas ako, hindi ko na nagagawa yun sa sarili ko. Hindi na ako nagkakaroon ng me time. Hindi na ako nakakanood ng sine mag-isa. Yung dating kong ginagawa nung marami pa akong oras, hindi ko na siya nagagawa ngayon. So kaya ngayon, nung nagawa ko siya, yung pagkain sa labas ng mag-isa, no? Talagang natuwa talaga ako. Saan? Saan ka ba kumain? Diyan lang, malapit lang dito. Sa sa fast food dito. Yun sa tawid natin? Hindi sa tawid, yung nagbebenta ng burger. O sige na, Burger King na. Ayan. Hinahanap-hanap Ang laki kasi ng space dyan, kaya okay din. Ang so laki yun na ng nga. kainan nila Talagang napuno sila doon nung time na yun. Tapos ang iingay nila. Pero ako yun, naka-earphones lang ako, nanonood ako ng Hell's Kitchen, tapos kumakain ako ng burger. Tapos yung in-order ko pa noon, pang 2 tao. Pang pa-mysterious effect, Diba? ang koya mo. Yan yung mga datingan na tipong gugust. Alam mo yung pag meron kang kasamang kaibigan, tingnan mo si kuya, loner. Baka may hinihintay na jowa. Yung mga ganon. Yung mag-ano na kayo, mag-create na kayo ng scenario sa isip ng magkaibigan. Tapos yung in-order mo pa, no? Pang dalawa pa, di ba? 2 drinks. Di ba? Tapos 2 burgers. Di ba? So ano isipin ng ibang tao? Ay, ento, hindi sinipot to. Ininjan, kumbaga. Oo nga. Diba? So hindi naman ho. Malakas lang talaga ako kumain, no? Sure. Kaya ganun, pang 2 tao lang talaga yun. In-enjoy niya lang talaga yung moment niya alone. Tsaka, Diyos ko naman, ang liit-liit naman kasi ng burger, di pa sa akin sapat yung isa lang, di ba? So ayun. In fairness naman. Well, ako nasabi ko before na na madalas ko naman yun ginagawa. Kasi, naturally, loner naman talaga ako. Diba? Ang sarap Kaya, yung panonood ng sine, mag-isa, tapos pagkain sa labas, mag-isa, mag-explore ng mga ibang lugar mag-isa, matagal ko nang ginagawa yun. Diba? Oo, kaya nga, wala lang. Yun, Ang sinabi sarap ko lang. no? Alam mo ako, no, hindi ko na nagagawa yung panonood ng sine mag-isa. Last nanood ko ng sine, November pa ata. Marvel yan. Marvel, The Marvels, yun lang. Oo. Tapos noon after that, wala na, hindi na ako nakanood. Hindi, nanood ka, diba? Nan? Yung... Kong? Shucks, itong may Oo, yung sabi ko Hindi, kasama ko yung nun sa pamangkin dulo. ko. Okay. Oo. Kasama ko nun, 2 kami nun pamangkin ko eh. Okay, akala so ko yun, isa ka lang. ang pinanood ko lang noon is The Marvels. Tapos last noon wala na. Wala na akong oras. Diba? Dapat gawin mo siya more often. Yun nga eh. Pag weekend. Pag weekend naman kasi gusto ko, nasa bahay lang ako. Wala lang. Tsaka, girl, wala rin tayong pera ngayon. Petsa de peligro. Ito naman, umuo ka na lang. Hindi ako naniniwala kasi sorry. Ano ba tingin mo sa akin? Napakayaman ko? Hindi naman. Pero hindi ako May maniniwala pera? na wala kang pera. Wala naman talaga eh. Toby, wag ako. Ano ba? Meron, pero konti. Wag mo sabihin wala. Kasi parang you're insulting my intelligence, my knowledge. Kasi I know things about you, you know? Wala na. Wag mo sabihin wala. Wag mo sabihin Ito naman wala. eh. Huwag kang masabihin wala, hindi ako maniniwala. Nag-a-adlib ako din ng Petsa de peligro na ako, tapos sasabihin mo ngayon may pera pa ako. Meron pero konti. Meron pero konti. Para sinabi mo naman na wala akong kwentang DJ Hindi. dito eh. Meron pero konti. Enough to survive. Pero huwag sabihin wala. Kasi wala is totally zero.
Oo na, sige na, eto na. Naano na tayo ng words of wisdom ni Lindsay mo. Totoo. Ito naman. Alam mo, kung magsasabi ka sa kanila magpadala sila ng kape sa'yo, okay lang naman. Diretsahin mo na sila. Hindi sabi mo, wala kang pera. Ganun. Kasi kailangan mo kasi, nakakahiyan. kailangan mo naman kasi magpabebe muna. Alam O mo. i-build up mo yun, di ba? So, ang mangyayari kasi, di ba, kapag gusto mo ng kape, like for example, di ba? Sabihin mo muna, wala na akong pera, petsa de peligro na ako. Tapos mag-comment ngayon sila, di ba? Uy, gusto mo ng kape, Toby? Uy, sabi mo muna, uy, hindi po kayo naman. Ano ba kayo? Bunso ka ba? Hindi, pangalawa sa bunso. Ganun. So, ayan, ganyan talaga yan. Kapag bunso ka, ganyan Diba? sila lagi. Pa-charming. Gano'n naman talaga dapat. No? Hindi. Alam mo, tulad ng kaninang pinapanood ko, Ano? meron palang kinalaman yung birth order mo sa pakikipagrelasyon. Okay. Bakit? Oo. Alam mo ba na mas madami ang divorce rate ng mga ng couples na pinanganak na parehong panganay? Oh? Divorce Yes. rate? Divorce rate. Okay. Ng parehong panganay. Halimbawa, ikaw, panganay ka, tapos panganay din ako, tapos nag-asawa tayo. Malaki ang chance na maghiwalay tayo because kapag panganay, parehong bossy, parehong perfectionist, tapos ayaw nila ng mga, alam mo yun, detalyeng sablay. Ganun daw mga panganay. Pero so far naman sa kuya ko naman, no, yung panganay namin, tsaka sa asawa niya, panganay din naman. Panganay din. Oo, hindi naman sila divorce. Oo. May anak na sila. May business nga sila ngayon eh. Oo. Hindi, siguro mas marami lang yung divorce rate. Or but not mas all. mataas yung chance, di ba? Yes, oo. Yun. Pero eto naman, ang tanong ko naman, paano naman kung pangalawa yung yung isa, tapos pang-apat yung isa? So, ibig sabihin nasa middle sila. Ilan ba sila magkakapatid? Siguro, yun sa isa, yun sa pang-apat, no, pang-lima. Lima silang magkakapatid. Di, Tapos yung isa naman, apat. Medyo bunso din siya. Medyo bunso din siya. Oo. So, bunso siya sa lalaki. Kasi isang bunso sa babae. So, ganun daw yun. Tapos, mataas din ang chance ng divorce or ng rate ng paghihiwalay kapag firstborn and only child. Kasi pag only child, stubborn. Oo. Diba? Pag kapag medyo first, spoiled dyan. Spoiled. Medyo, sabihin natin. Ang firstborn naman, tawag dito yun nga, bossy and perfectionist. So, they will be bumping heads. Saan mo ba napapanood yung mga yan? Parang dami-dami mong alam. Hindi, mahilig talaga ako sa mga ganyan, yung human, mga galaw Samantalang ng ako tao. napapanood ko, puro ka-weirdohan eh. Mga send mo sa akin, mga paranormal, nakakaloka. Actually, kanina nga lang, no, may napanood na naman ako. Oo. Ano yan? About na naman sa universe natin. Ayan. Ayan yung mga interest mo kasi. Na ilang billion years na darating dito sa mundo natin. No? Mawawasak daw talaga. Kasi lalaki yung sun natin eh. Tapos kapag lumaki yung sun natin, tayo? Made-devour. Yun talagang as in, matutunaw sa sabog? Talagang di ba, since mag-expand nga yung yung sun, di ba? Oo. So kakainin tayo ng mismo ng sun. Oo. Ayoko ng mga ganyan content. Pero matagal pa naman din yun. Ayoko ng mga ganyan. Buhay ka ba 1 billion years from now? Malay mo naman. Or billion years? Ang bilis kaya ng takbo ng mundo. Di naman Wednesday na agad ngayon. Buhay ka pa nun? Malay mo. Wow. Hindi mo alam. Malay mo, vampire ako. Diba? Isipin mo, ilang taon ka na ngayon? Sabihin natin. 28? 58. Wow! Sabi natin 28. Sige, 28, 29. Mga ganon. Tapos, billion years from now, 100 billion years. Buhay ka pa nun. Malay mo. Hindi mo nga sure. Dude, patay ka na nun, dude. Hindi ka nakakasiguro. Malay mo naman, bigla may maka-discover ng Fountain of Youth. Ay, wow, Fountain of Youth. Saan mo naman nahugot yun? Malay mo naman, hindi ka rin sure. Naniniwala ka ba na may Fountain of Youth? Abay, hindi. Sige, nasa yung scientific proof na kapag uminom ka doon sa Fountain of Youth na yun or hindi naman kaya maligo ka doon, magtanggal ka ng libag doon, babata ka habang buhay. Wala naman nagsabi na merong scientific proof. Pero kasi siya it's been there for like centuries na pinaniniwalaan ng tao na there is actually a Fountain of Youth. Ganun pala yun. Ewan ko. Pero ikaw, kasi lagi ka naghahanap ng scientific Ganun explanation naman kasi talaga eh. Gusto mo logical lahat eh. Ito na lang, ha? Sabihin natin, merong ganun. Merong Fountain of Youth na kung saan bata ka forever or hindi ka mamamatay or whatsoever, no? Oo. Mas pipiliin mo pa bang maging immortal ka knowing
na madami kang makikita na mamamatay. Lahat ng mahal mo sa buhay, no? Lahat ng mahal mo sa buhay, makikita mong isa-isa. Diba? Isa-isa, one by one, namamatay. Gusto mo ba yun? Gusto mo bang dumaan sa ganong stage ng buhay mo? Ng kalungkutan na lahat ng mahal mo sa buhay, nakikita mong nawawala isa-isa. Alam Dahan-dahan. mo, naitanong sa akin yan mga 2 days ago. Sabi, gusto mo ba yung yung kumbaga hindi ka mamamatay, ganyan, tapos forever kang buhay? Sabi ko, okay lang. Pero binawi ko rin after siguro mga 2 seconds. Ay, wait. So makikita ko yung jowa ko, mawawala. Tapos, ako buhay pa rin ako, yung mga magulang ko, yung pamilya ko, buhay pa rin. Wag na lang. Ang lungkot, di ba? Masakit. Sobrang sakit nun. O sabihin natin ganito, no? Yung sa jowa part na yan. Yes, magmamahal ka. Oo, pero nawala naman siya. Pero may darating ulit. So, paulit-ulit di ba? Diba? Tatanda, magkakasakit, mamamatay, tapos makakakilala ka ulit, tatanda. Diba? Tapos ikaw, ang ganda mo pa rin, banat na banat pa rin yung mukha mo. Diba? Kaya ako mas okay na sa akin yung may end sa buhay ko eh. Pero wag naman sana yung agad-agad, no? Pero yung tama lang yung tatanda ko kasama yung yung mahal ko sa buhay, di ba? Ano yung age mo na masasabi mong, okay na ako, Lord. Go Gusto na. ko mga 100. Gusto ko umabot ng 100. At least 100 years old. Kasi di ba kapag 100 years old ka, meron ka makukuha. Mukha ka talagang pera. Hindi, 100 years old? Oo. Inaalala ko yung mga mahal ko sa buhay, di ba? So sa kanila na yun. Ano pa magagawin ko sa pera na yun? Hoy, pero ito kakapanood ko lang din kanina sa ibang bansa. Meron talagang, alam mo yun, umaabot ng 95 years old. Pero alam mo yun, nakakagala pa sila. Ayun nga. Ang sharp pa nila. That's the goal, no? Yun nga. Kapag tayo tumanda ng mga panggam, mas i-goal natin, no? Yung talaga nga namang kapag matanda ka na, okay na okay pa. Eto, proud ako sa nanay ko, ha? Nanay ko, ilang taon na ngayon? Actually, nakalimutan ko. 60 plus, magsa-70 na siya. 68 ba? 67. 1955. Ako, pinag-compute mo pa ako. So magko-compute pa ako. So mas bobo ako sa'yo. So 1955 minus 2024. 55 minus 10. Alam mo, papahiya mo yung sarili natin dito. Okay na. Sa mga bangga natin dyan sa comment section, ha? Ayan, kayo na po please ang mag-minus, no? Mag-subtract, no? Please 69. naman. 69 na nanay ko. 69 years old. 69 na? Oo. Wow! 69? Bakit parang takang-taka ka? Hindi, akala ko malakas pa yung mama mo, nakita ko sa stories. Nasa isip ko kasi, mga 65, 66, mga ganun. Because it doesn't show in the face. Oo. 69 na pala nanay ko ngayon. So, ayun, kung 69 na siya, wow! 69, di ba? Oo, nanay ko. Alam mo, nanay ko, though, nakikita na rin naman namin, no? Na ayun na nga, medyo aging. Nag-age na nga siya. May signs na siya, no? Pero the fact na 69 na siya, which is matanda na rin naman, no? Pero napakalakas pa rin niya, ha? Diba? Ang lakas pa rin. Totoo. Kapag bumabaha sa amin, siya yung katulong ko na magbuhat eh. Since ako lang naman yung lalaki doon, diba? Nagbubuhat pa rin siya. Diba? Diba? Ang lakas pa rin, ha? In fairness, nasa kinakain, nasa saya, happiness, ganyan. Baka wala masyadong iniisip yung mama mo. Hindi, marami. Marami din talaga. Marami rin naman talaga. Sadyang nasa dugulan talaga namin yung baby face. Pwede naman din talaga. Diba? Malaking factor yan ha, yung genes. Tama. Diba? Kaya maraming salamat sa nanay ko, no? At hindi ako mukhang 26, 27 years old, no? Dami nagsasabi, mukha daw akong 18. Totoo. Diba? para daw akong bunsong-bunso, para daw akong high school. Magpakita ka ng ID mo sa bus, paniniwalaan ka na college ka or high school ka. Kaya nga kapag minsan, no, ginagawa ko, kapag nasa bus ako, no, kapag wala talaga akong barya, sabihin ko talaga, boss, ano po, tag dito, estudyante po. Manloloko. Huli. Huwag gayahin. Uy, isang beses ko lang namang ginawa yun. Nakakaloka nung time na dala ko yung ID ko nung college ako. So yun, pinakita ko, boss, ito po. Panis. Fairness, di lusot na lusot. Naka-discount, par. Pero dati pa yun, no? Years ago pa yun. Matagal na. Huwag mo na ulitin. Hindi ko na inuulit. Ayan. So, yun nga, malaki talagang bagay yung genes at saka kung paano mo alagaan yung sarili mo. Di ba? Ito, si Lindsay, di ba? Like for example, di ba? Hindi naman siya mukhang 58. Excuse me. Di ba? Mukha naman siyang 28, di ba? 30, minus 30. Minus 30. Excuse me. Dadaan ako. Sige na. Huwag ka ng dyan. Alam mo, nakakabastos yung mga tanong. Oy, hindi Ganon. Ganda-ganda, pretty. Sa lahi namin, parang hindi madali din. Depende talaga.
talaga kapag nag-aalagaan mo yung sarili mo. Tama. At syempre, depende rin yan kung may nag-aalaga sa'yo. Kung maarte ka. Pero yung stress talaga plays a huge role. Diba? Minsan kasi kapag stress ka, diba, mas lalong bumababa yung yung mukha mo eh. Mas nagkakaroon ka ng wrinkles. Yun ang sabi nila, ha? Ewan ko kung totoo. Totoo yun. Kasi lagi ka nakakunot, ganyan, or wala kang nakokonsume na na funny, na something na magla-light up ng day mo, araw-araw, tas puro ka konsumisyon. Kasi yung mental health mo yung nagsasuffer, so everything will follow. Yes. Kaya alam mo, no, kapag nanonood ako ng mga series, gusto ko talaga yung mga comedy. Yan, parang nga naman tumatawa ako, diba? Totoo. Lalong-lalo na dati, no, nung kakabreak lang namin nung ex ko, nung years basta ex ko siya. Pagkatapos namin mag-break, no, nanood ako ng mga series na comedy. Nakatulong siya. Actually. Kailangan eh. Di ba, tawang-tawa ako sa mga bagay-bagay, di ba? Parang nakakalimot ka na kagad, ganun. Kasi yung, alam mo yun, yung entertainment or yung happiness after a breakup, hindi siya magka-come naturally to you. Yes. So you have to do something para pasayahin yung sarili mo. Diba? Tama ka dyan. Kaya ayun, mga pinapanood ko talaga noon, puro comedy movies, puro comedy series, no? So, podcast, pakinggan mo yung mga nakakatawa. Pero ayoko ng podcast. Kevin Hart. Talaga? Pero Kevin Hart, yan. Kapag Kevin Hart, oo. Kasi natatawa talaga ako kay Kevin Hart. Totoo. Alam mo, grabe yung consumption ko ngayon ng mga podcast. Pero mga naman, foreign podcast. Foreign. Di ba yung sinend ko sa'yo, sabi ko pangarap ko na magkaroon ng gantong podcast. Yung ganong setup, ganon ka-clear lahat. Pwede naman natin gawin yun eh. Actually. Diba? Gusto mo gawin natin? Gusto ko barkada. Yung tipong magulo lang lahat. Gawin natin, 500. Ang mahal eh. Pwede yan dito. Kinumpute ko eh. Pwede yan dito. Gusto ko yung ganong setup, yung pinakita ko sa'yo. Kasi mga hindi po nakakaalam, pinafollow ko, tsaka sobrang dito ako talaga nahuhook. Sergio Talks Podcast. Sergio Talks Podcast. Sobra. Ang saya, medyo green lang talaga yung mga topics nila. Wow, pero parang ayaw mo naman ng green, ha? Okay lang. Yun nga, yung katotohanan, kapag nakikipagrelasyon, puro ganun yung mga pinag-uusapan nila. Tapos mga iba-ibang race na lalaki. Tama. So, alam mo yun, very open at saka very versatile yung mga pananaw nila. Yes. So, makakakulik ka. Ganun pala siya mag-isip. Oo. So, yun, makakakuha ka ng idea. Tsaka minsan yan natin nakukuha yung parang nagiging natin attitude na rin natin eh. Oo. Diba sa mga ganyan, no? Na-adapt mo kasi eh. At saka magkaka-idea ka kung paano mag-isip ang lalaki. Kaya ako nanonood nun. Good job. Oo, kasi alam mo yun, basta ang saya lang. So, masaya naman talaga. Gagawin ng mga ganyang podcast. Alam mo, kaya naman natin yan. Kaya talaga natin. Meron tayo ng mga equipment dito eh. Oo. So tsaka, ngayon, parang lang yan eh, Carjack Podcast. Yun, diba? ganun. Talks about relationship. Yes. So, kumbaga kung alin yung hindi mo pa alam, dapat yung mga bagay na interested ka on, yun yung i-consume mo para alam mo yun, dagdag knowledge. Tama. Diba? So kung gusto mo, no? Kung gusto mong gawin yan, Lindsay, kaya natin gawin yan. Basta if the price is right. Oo no? nga. Totoo Bigyan mo yan. ka ng bayan. Gagawin natin yan. Alam, bakit hindi natin gawin ng lahat tayo? Wag ako. Alam mo kasi, kapag lahat tayo pumunta dyan, tahimik na naman ako. Kaya nga. Kasi wala akong ambag na naman. Dagdag Lolokohin na naman ako. Oy, Toby, palamuti ka na naman. Palamuti ka na naman diba? Dyan. Oo, kaya nga sinasabi ko sa kanya. Yun, basta, yun lang. Yun nga, ang endpoint nito is that, kumbaga yung yung magpapasaya sa'yo, yun yung i-consume mo. Hindi yung malungkot ka na nga tapos nalulugmo ka pa. Diba? Manonood ka pa ng mga nakaka-break din ng hearts ng mga kung ano-anong palabas. Diba? Siguro kung gusto mong i-tolerate yung sadness mo, no? Siguro for a day lang naman or 1 hour. Tapos after nun, lipat ka na kaagad, diba? Magpakasaya ka na kaagad. Mag-breakdown ka lang for a moment and then after 5 minutes, okay ka na, tumayo ka na, tapos tumawa ka na ng tumawa, magpakasaya ka na, diba? Tapos ayun, as time goes by, no, as time goes on, mawala na lang yan, makakalimot ka na. Totoo. Diba? At saka wag masyadong mag-consume ng kung ano-ano on social media. Diba ngayon kasi bad trip ka na nga, stress ka na nga sa trabaho, tapos pagbukas mo ng SOCMED mo, kung ano-anong problema pa ng lipunan yung makikita mo. Diba? Nagtataray si ganto. Diba? Parang pangit naman yung gano'n. Ang pangit. Yung tipong ang ganda ng career ng isang tao tapos bine-breakdown or talagang hinihila pababa ng iba. Ang daming gano'n. Ang daming gano'n. Yung tipong umaangat na yung career ng isang tao. True. No? Tapos yung tipong tropa mo pa mismo. Oo. Yung hahatak sa'yo pababa. Yun nga. Yung tipong ang ganda ng benta nitong taong to. Tapos yung iba, hinahanapan nila ng butas para pumangit yung negosyo niya. Kasi ang nangyayari kasi dyan, inggit. Oo.
Oo, factor din naman kasi yun. Diba? Oo, kasi syempre, siguro dala na lang din ng pressure, di ba? Uy, bakit ganito na? At saka for the Hahanapan ko na views. to ng ano. Yun pa isa, Diba? views. Pag makikita mong ang daming pupuri sa kanya, hanapan natin to ng ng negative. Diba? Mas maraming manonood nito or maraming magko-consume nito. Oo, naku, applicable na applicable yan sa mga artista. Or spill ba natin kung sino yung Wag sinasabi? Di ba? Nakakaloka. So, alam mo yun, kung malungkot ka na, stress ka na sa trabaho, tapos magbubukas ka ng softmed, tapos ganyan yung mga makukonsume mo. So, ano na? Wala Diba? na. Alam mo, buti na nga lang ako ngayon, puro memes na nga lang yung naano ko eh. Nakikita ko eh. At least kahit paano, napapangiti ka. Kaya kahit na text meme lang, no? Totoo. Nakakatawa. Okay na yun, di ba? Totoo. Tawa ka mag-share lang. na mag-share. Yun yung very Mabler. important doon. Feeling ko, baby. Very important na matuto tayong tumawa. Kahit Tama. sobrang liit pa ng bagay na nakakatawa. Yes. Tawanan mo, wag mong pigilan yung sarili mo. Kasi ganyan naman tayo mga Pilipino ever since, Diba? di ba? Kahit na punong-puno tayo ng problema, kahit na napakalungkot natin, di ba? Kahit wala na tayong pera, ngingiti at ngingiti tayo at tatawa tayo ng tatawa. Oo. Pinoy kasi. Pinoy tayo eh. Huwag mong Yes. pigilan yung halakhak mo. Huwag mong pigilan yung tumawa ka kung natatawa ka. Huwag mo pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Kahit yung tawa mo, tunog lata, tumawa ka lang. Basta masaya ka, i-go mo yan. Yes, go ahead, do it. Go. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby, mga pangga, ay pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay. So for our next song, para to sa mga pangga natin na mas masaya doon sa taong nagpasaya sa kanila before. Before. Ex? Ex ba Hindi yan? naman ex. Porkit ba nagpasaya before ex kagad? Di ba pwedeng nakalandian lang muna? O di ex kalandian. Ayun, pwede na rin. Ed Sheeran with the song Happier. Tumutok lang dito sa estasyong Same Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.